At tayo naman madaling makukumbinsi kung meron tayong kaalaman sa siyensya na hindi para ang tao'y mabuhay sa planetang Merkuryo. Chances are, ang planetang mundo, isa sa 1,000,000,000 sa klase ng planetang mundo para makapag-tangkilik ng buhay. At yung nabasa nyo, nabasa ko rin po, awa ng Diyos, pero napansin ko ang sabi ni Ezekiel. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-youthie, it's always nice to be seeing you once again. Maraming salamat po sa mga lagi pong nanonood, taga-subaybay. Ayan, we have around 199,000 subscribers. And para sa ating episode ngayon, ang pinaka-in-demand po na preacher sa ating channel lang ating bibigyan ng reaction dahil po related ito sa latest na balita. Last week po kasi, in order po ni Pangulong Donald Trump na i-release na ng gobyerno ng Amerika ang mga files patungkol sa mga UFO at saka sa mga aliens. According kay President Trump, allegedly, sa isang interview ay na-reveal daw ni Pangulong Obama yung tungkol daw po sa aliens dahil nung tinanong po siya kung totoo daw po ang mga aliens, ang sabi niya is oo. Pero sa akin mga ka-youth, I think it's a weak or lame excuse coming from Donald Trump saying that the former president did that, and it's highly possible that President Donald Trump is doing this maybe para malihis ang atensyon ng publiko dahil may mga issue din talaga ngayon sa Amerika na napakalaki. But this is something unprecedented mga ka-youth na ang isang gobyerno nga finally after mga conspiracy theories ay nandito na nga at i-release na nga ang secret files, mga confidential and more classified po na information patungkol po sa mga aliens. Well, sa akin pong background sa paghimay sa pag-aanalisa ng ating mga videos, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-youth, hindi po ako member ng MCGI. Isa lamang po akong hamak na video reactor. Kasana po huwag po kayo magalit if I agree or it may sound I may disagree with what I am hearing. I'm just giving my honest and genuine reaction mga ka-youth. Actually, I'm very excited kung ano po masasabi ni Brother Eli patungkol nga sa issues or mga katanungan patungkol po sa mga aliens, kung biblical ba yung mga aliens ng mga extraterrestrial or sinakoke. But anyway, let us watch this video together mga ka-youth. Sabayan niyo po ako. Let's go. Po ay gusto ko lang po sanang maliwanagan ang matagal ng gusto kong malaman na kasagutan tungkol dito sa Ezekiel 1:4 hanggang 21. Particular po sa 1:4 kasi po na susulat po dito ay yun po bang makapal na ulap na naliligit ng liwanag tuwing kikitlat ay may isang bagay na kumikislap parang makinang na tanso. Ito po ba ay isang spaceship na sa paniniwala po siguro naman ng marami o ng mga sighting sa mga iba-ibang mga bata na nakakakita ang mga tao na iba na meron talagang lumilipad na nagsiliwanag na minsan po ay napabalumbulan ng makakapal na ulap na meron talagang liliwanag sa paligid ng mga ulap na ito na siyang hindi may paliwalag din ng siyensya at ng tao na siyang nakakakita. Ngayon po ay ito pong kabuuan ng Ezekiel na 1:4 hanggang 21. Meron po kasi doon na nasusulat sa mga talatang ito na meron pong 4 na nilasang na ang bawat nilalang na ito ay may 4 na mukha. Tapos po ito ay ang kanilang mga binti ay tuwid. Tapos po ay may mga gulong, sa mga gulong na kung saan man hindi man sila bumihit ay nakakarating sila at nakakatungo sila kung saan sila matutungo. Ano po kaya ho ito? Mga galing po ba ito sa ibang planeta? Kasi marami na pong napagtanungan ako ng mga pastor, pare, ng mga religious leader, hindi rin po nila may paliwanag sa akin. Nais ko lang po sana na ang galing sa inyong debate, ang paliwanag na matagal nang kumubikil sa aking isipan na ito ay talagang ang Diyos ay nanggaling sa ibang planeta, sa ibang kalawakan. Gusto ko lang po sana na ito ay mawala
sa aking paniniwala, sa aking isipan, na ang itong bagay na ito ay Hindi. kagagawan ng ating Diyos Ama na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Ito lamang po ang aking gustong maliwanagan. Salamat po ng marami sa inyo. Strange question. Salamat po sa pagdalo nyo, kapatid. At salamat sa Diyos at mayroong ganitong pagkakataon. Una, ito po, kapatid, ay gusto kong maipaunawa sa inyo. Kung tayo po ay kahit kapiraso ay mag-aaral ng siyensya, ng astronomiya, makikita nyo ang isang katotohanan na nakasulat sa Biblia Mhm. na kahit po makatuklas ng maraming planeta. Mhm. Actually, ang atin pong alam na planeta nitong nakakaraang mga taon hanggang nitong bago pumasok ang ika-21 siglo, before the beginning of the 21st century, ang alam ng siyentipiko o ng mga astronomo, ang alam nila ay ang 9 na planeta sa ating solar system. Ang alam natin na planeta, mga 9. Ngayon, inalis nila sa kategorya ng planeta yung Pluto. Kaya 8 na lang po ang planeta. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, hold up. Pasensya na po talaga, Brother Elia. Well, that was a strange question, mga kayuthi, kasi ang talagang tinatanong kung spaceship daw ba yung nakasulat sa Ezekiel 1 verse 4, kung di ako nagkakamali. Pero I think the better question here could have been, Brother Eli, do you believe that we are truly alone in the universe? What does God say about us? What does God say possibly about extraterrestrial? Yung mga alien, meron po bang ganun? Posible po ba na indeed God created the heavens, God created the earth, but this talks about our relationship with God, but is it possible that there could be other creatures po sa ibang parte ng kalawakan? So I think that could have been the question, are we alone in the universe? So anyway, the question was kung spaceship ba yun, yung merong kulay tanso, ayan, at saka bakit merong tuwid ang binti, at saka ano ba yun, 4 na mukha, something like that. Let's see how Brother Eli responds to this question. Yan po. Yan po ang nasa ating solar system. Ang ating pong solar system, binubuo ng isang star, isang bituin, na yun na nga po ang ating araw, tapos ng 9 na planeta dati, na ngayon naging 8 ayon sa mga siyentipiko. Pero meron na po tayo ngayong kaalaman sa malalayo pang mga lugar ng galaxy. Nakarating na po ang pananaw ng Hubble Space Telescope as far as 13.7 billion light years away from the Earth. Maunlad na po ang siyensya ngayon, kapatid. Nakakita na rin sila ng mga planetary system sa iba't ibang mga galaxy. Pero ang isang katotohanan pong natutuklasan ngayon ng siyentipiko, wala pong planetang may buhay. Ang ratio o ang porsyento ng pagkakaroon ng planetang kagaya ng mundo ay halos imposible po sa ibang lugar ng universo. Ang kalkulasyon o ang pagtaya ng mga siyentipiko, magbibigay ito sa atin ng idea at papatunayan ko po ito sa inyo sa Biblia, kapatid. Ano ang sabi diyan, kapatid na Luz? Design evidences in the cosmos, an estimate of the probability for attaining the necessary parameters for life support. Dependency factors estimate 100 billion. Longevity requirements estimate 0.00001. Maximum possible number of planets in universe approximately 10 to the 22nd. Much less than 1 chance in 100,000 trillion exists that even one such planet would occur anywhere in the universe. Okay, mga kayuthi, but I have to tell you honestly here, ang pagkaka-phrase po dito is one such planet that would occur anywhere in the universe. Indeed, it is very, very low chance, no? Na kapareho talaga exactly ng mundo kung yun ang idea dito ng pagiging similar. Pero as to the idea of having the same na makeup, the same size, ay hindi po imposible na mas malaki po ang tsansa. Meron nga po tayong tinatawag na mga exoplanets
exoplanets, di ba po? Although, we don't have the technology yet to visit these very far off na mga planets. Ano pa yung pinakamalayo natin na nasend sa space? Di ba Voyager 1 pa lang yan, kung di ako nagkakamali. Wala pa ngang isang light year yung ating nasend. Actually, minomonitor ko po yan. No? Nasa pa lang, almost 1 light day. So, ibig sabihin po yun, yung speed of light na maaabot in 1 year that is called 1 light year. At yan po yung distansya. At yan po ang ating way ng pag-measure ng distance dahil nga po sobrang lawak, literally, ng kalawakan. So I don't totally agree na one such planet like Earth totally or almost perfectly the same with the Earth is what we're looking for. But actually, we are looking for any evidence of life. And interestingly, sa parts ng Mars, yung life po mga kayo, hindi po agad intelligent life yung tinutukoy natin. Ang tinutukoy po natin dyan, just a small proof of life, an early life form. For example, bacteria. For example, some kind of cells, no? And ang isa po niyan na mga basehan na usually binibigyan ng pansin ay ang mga riverbed, kung meron man, or mga daluyan ng tubig. Dahil po, obviously, hotbed po yan ng living creatures ang mga tubig. And may nakita sila so far, no? Kung di ako nagkakamali sa Mars po. Dahil meron po tayong robot observers. And sinasabi na dati ay mayroong mga posibleng life form sa Mars, mga kayo-thing. Pero the truth remains, in our solar system, wala po liban sa mundo, wala ng ibang planeta ang nakakapagbigay buhay. It is just something like saying impossible. Parang imposible. Sa laki po ng universo, wala silang makitang mga palatandaang mayroong planetang kagaya ng mundo kung saan mayroong buhay na nag-i-exist. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol dyan, kapatid? Basahin natin ang Gawa ng mga Apostol, 17:26, kapatid na Daniel. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Sabi po ng Biblia, ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Sa Bibliang Grego po, ang tinutukoy, yung buong lupa ay planet Earth. Tandaan niyo po sa Bibliang Grego na kung saan kinuha yung Tagalog, Ingles at iba't iba pang salin ng Biblia, ang sinasabi dyan mismo ay the planet Earth. Ang planetang lupa o ang planetang Earth, ang ating mundo. Yan pala, ginawa ng Diyos para panahanan ng tao. At tayo naman madaling makukumbinsi kung meron tayong kaalaman sa siyensya na hindi para ang tao ay mabuhay sa planetang Merkuryo. Sapagkat kung nasa Merkuryo po tayo, hindi tayo mabubuhay doon. Masusulog tayo ron. Yung ating body constitution di kaya na manatili sa Mercury. Sa Venus, ganun din. Napakainit po ron. At kung tayo naman mapupunta sa Mars, may magiging yelo naman po tayo ron sa lamig doon. Lalo na doon sa mga outer planets na sinasabi. Yung Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, napakalayo na po sa araw noon. Hindi na po tayo mabubuhay doon. Ang mundo po'y tama-tama lang, scientifically and biblically speaking. That's why I believe in the Bible. Kasi ang salita niya eksakto scientifically . Nilagay ng Diyos ang tao sa lupa. So wag po tayo mag-isip na mayroong manggagaling sa planeta Mars o kaya may manggagaling from far away galaxies pupunta rito para ang mga tao makakakita tayo ng mga UFO. Nakakatuwa naman. Hanggang ngayon po ang tawag yan UFO, Unidentified Flying Object. Ito sinabing nakakatuwa. Kasi hanggang ngayon hindi nila mapatunayan yung kanilang huna-huna o yung haka-haka na yan ay galing sa ibang planeta. Wala pong ibang planetang panggagalingan ng mga UFO. Kung totoo man na mayroong nakikitang mga flying objects, yan po ay maaaring gawa ng mga makapangyarihang bansa na nag-e-espiya sa ibang mga bansa. Yung mga balloons that... Yan po ang posibilidad niyan. At yan ay hindi po very remote. Alam ng CIA yan ng Amerika, ng Central Investigation Agency. Alam nila yan na merong mga pwedeng possibility ganyan. Ngayon, yung pong tinatanong ninyo doon sa Ezekiel, ano ba yun? basahin natin ang 1:4 ng Ezekiel. At ako'y tumingin at narito, isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaan, na isang malaking ulap, na may isang apoy na naglilikom sa sarili, at isang ningning sa palibot.
At mula sa gitna niya oy may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Yan. Ayun pong sinabi dyan, nung panahon po ni Ezekiel, meron na pong metal nun. Tandaan mo kapatid, may metal na nun. Gumagamit na ang tao noon ng ginto, kanso, ginagamit na nila ang bakal. Matagal ng panahon. Para patunayan ko po sa inyo, pumunta po tayo sa aklat ng Henesis. Ganito ang ating mababasa. Nung panahong malapit pa kay Adan at saka kay Eva, ay ganito po ang nasulat sa 2:11 ng Henesis. Ang pangalan ng una ay Pison, na siya'y lumiligid sa buong lupain ng Habila na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang yaoy mabuti. Mayroon din naman doong bedelyo at batong onyx. Yan. Noong panahon na nasa Eden si Eva at si Adan, isa sa ilog na nagsasanga sa Eden ay yung ilog ng Pison na siyang lumiligid sa buong lupain ng Habila na dooy may ginto. Noong pang panahon na yon, mga kapatid, panahon pa nung mga unang tao, meron ng kaalaman ng tao sa ginto. Ang ginto po ay metal eh. Metal po ang ginto. Ang katunayan, isa sa mga apo ni Adan ay gumagamit na ng metal na si Tubal-Cain. At tungkol kay Zila ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain na mamamanday ng lahat na kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. Ayan, tinanin nyo kapatid si Tubal-Cain namamanday ng kagamitang patalim na tanso at bakal. So ang Biblia po, as early as the time of Genesis, ay bago dumating ang Israel naman pagkatapos na ang Israel mailabas sa Ehipto, malayo na yun, panahon na yun. Tapos nung nasa Kanaan na sila, dumating yung panahon ng mga propeta, doon naman ang hula ngayon si Ezekiel. So ng panahon ni Ezekiel, hindi na po ignorante ang tao sa metal. Older na. Kung papansin yung Ezekiel 1:4, pakibasa mo uli, Sis Luz. At ako'y tumingin, at narito, isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaan, na isang malaking ulap, na may isang apoy na naglilikom sa sarili, at isang ningning sa palibot. At mula sa gitna niya may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Nakita mo kapatid, ang sabi ni Ezekiel, parang metal, hindi metal. Alam nila yung metal eh. Kaya sinabi niya, parang metal, hindi nga po metal. Ngayon, ganito yan kapatid. Kaya naniniwala rin ako sa Biblia dahil, hindi dahil sa siyensya kaya ako naniniwala, kundi dahil sa kaalaman ko sa siyensya na pagtitibay ko na talagang ang Biblia totoo. Tingnan ninyo, ang sinasabi ni Ezekiel, unos na hangin. Hindi po ito ordinaryong hangin. Unos na hangin, isang hangin na malakas po ito. Mula sa hilagaan. Tapos isang malaking ulap ang nakita niya na may isang apoy na naglilikom sa sarili. Tingnan ninyo kapatid, pagka merong ulap at saka may unos, hindi ba merong kidlat? Because there is fire in water. Meron pong apoy sa tubig, kapatid. Bakit? Sapagkat ang tubig binubuo ng dalawang uri ng gas. Ang tubig po binubuo ng hydrogen at oxygen. Kaya nga ang scientific symbol yan H2O eh. Two atoms of hydrogen plus one atom of oxygen will make up water. Tubig yon. Ngayon sa tubig, kapatid, makikita nyo isang simpleng paliwanag lang na yung ulap, erong unos. Pagka po yung mga ulap na malalaki nagkakabanggaan, nagpo-produce ng lightning ng apoy. That is because of friction. Ano po ibig kong sabihin kapatid? Yung nakita ni Ezekiel, ito po ay scientifically possible na yung isang malaking ulap at yung unos na hangin, may isang apoy na naglilikom sa sarili, parang na umiikot. Isang ningning sa palibot. Mula rito may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Pagdating sa 5, kapatid na Luz, At mula sa gitna niya nanggaling ang kahawig ng 4 na nilalang na may buhay. At ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao. At bawat isa ay may 4 na mukha. At bawat isa sa kanila ay may 4 na pakpak. At ang kanilang mga paa ay mga matuwid na paa.
At ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. Yan. Sa mga Fed, mula doon sa gitna nung parang nangyayari na yun na nakita ni Ezekiel na parang unos na hangin, na mayroong apoy, lumabas ang wika ang apat na nilalang na buhay at tinasabi naman niya ngayon, ano ba anyo nito? Yung isa mukhang tao, etc. Hindi mo tayo bitin dyan Hindi tayo bitin. Pagdating ng aklat ng Apokalipsis, inuulit yung banggit tungkol doon sa apat na nilalang na buhay. 4:6 ng Apokalipsis. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao. At ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila, ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Nakita po ni Juan ang setup sa langit sa may trono ng Diyos. Kasi nakapanhik siya sa langit sa Espiritu. Basahin natin ang 4:1 ng Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay na pa sa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardio at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nakakaupo ang 24 na matatanda na dadaramtan ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay. Ayan, napakaliwanag na yung senaryong nakita ni Juan nung sabihin sa kanya, umakyat ka rito, nakita niya bukas yung pinto sa langit, pinaakyat siya, pinakita sa kanya yung trono, tapos yung nakapalibot na mga 24 na luklukan kung saan nakaupo yung 24 na matatanda, at nakita niya rin yung 4 na nilalang na buhay na kagayang-kagaya nung nakita ni Ezekiel sa kanyang pangitain. Ngayon, ito po ba ay may possibility na mga aliens at nakasakay sa spaceship? Yung nakita, wala pong ganon, kapatid. Kasi hindi nga metal yung nakita niya Alapaap at saka ulos na hangin. Ayon. At ang sabi ni Ezekiel, parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy, na doon lumabas ngayon yung 4 na nilalang na buhay. Parang kagaya rin nung nakita ni Juan sa Apokalipsis, nang pumanik siya sa langit, sa espiritu, nakita niya sa luklukan, merong kidlat at kulog, tapos may apoy, na doon niya rin nakita yung 4 na nilalang na buhay. Kaya ito po, kapatid, ay vision po ito. Vision. Isang pangitain nakita ni Ezekiel na ipinaliliwanag later nung pangitain naman na nakita ni Apokalipsikong si San Juan. Wala pong possibility, biblical or scientific, na ito ay mga UFO, na ang Diyos ay galing sa ibang planeta. Hindi po totoo yun. First of all, this is a kind of technical na pagtalakay if you really think about it. Dahil po ito ay patungkol sa isang vision, so that would mean there's a possibility for us to interpret. Is the possibility of interpreting this already in the Bible? Or Brother Eli could further explain to us what these imageries mean. Ano kaya itong entity, kung ito man ay isang entity o tao ba o apparition na dinidescribe with 4 faces? Or is it a description of
for example, an angel. Kasi tingnan natin mga ka-U3 I'm not sure kung sasabihin ba ni Brother Eli this could be an angel or cherubim. Kasi one interesting thing, and I think na sa mga nag-aaral po ng Biblia, alam niyo na po ito na ang mga anghel, while we may describe some of them that kind of resembles a human being, pero what I remember sa Revelations, ang pag-describe ng mga anghel, very strange. Almost horrific mga ka-U3. Curious po ako if it's literal na merong 4 faces, na ba, ox and lion para something like that. Would that be an actual description of an angel mga ka-U3? So excited po ako anong explanation ni Brother Eli dito. Ang Diyos po ang gumawa ng lahat ng planeta. Sinasabi po yan ng banal na kasulatan. Basahin natin ang 14 ng gawa ng mga apostol. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga baka at mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghain kasama ng mga karamihan. Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo at nangagdadala ng mabubuting balita sa inyo upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon." Nakita nyo, ito lahat na ng direksyon ng sinabi ni Pablo rito. Ba't nyo ba kami sinasamba? Sabi niya doon sa mga tao doon sa lugar na kanyang kung saan siya nagmilagro. Bakit nyo kami sinasamba? Kami taong kagaya nyo, may karamdaman din. Pinagdadala lang namin kayo ng mabuting balita upang sa mga bagay na ito walang kabuluhan. Yung pagsamba sa hindi tunay na Diyos, walang kabuluhan yon. Magbalik kayo sa Diyos na buhay, na siyang gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nasa mga yaon. So ang gumawa ng buong universo ang Diyos. Huwag po natin kailanmang maisip na ang Diyos galing sa ibang planeta. Ang Diyos po ng Biblia, siya ang gumawa ng mga planeta. Siya ang gumawa ng langit at lang lahat ng mga bagay na nasa mga yaon. Kaya ano pa man ang makita natin sa universo sa darating, gawa ng Diyos lahat yan. Ngayon yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, siya po ang nagsasalita sa Biblia sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at mga apostol at mga ebanghelista. Siya rin ang nag-utos na isulat ito. Ang napakasamang magagawa natin, bigyan natin ng sariling pakahulugan ang salita ng Diyos. Meron pong mga salita sa Biblia, kapatid, na hindi madaling maintindihan ng tao. Pero dapat natin tignan ng sitwasyon, ano ba yun? Ano ba yung sinasabi? Pangitain ba o reality? Ang mga propeta po, pinagpapakitaan ng Diyos kagaya ni Ezekiel sa pangitain. Basahin natin sa Bilang Kapitulo 12, ganito ang ating mababasa. At kanyang sinabi, "Dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip." Alam mo po kapatid, pagkapangitain, hindi natin ini-involve sa pangitain yung mga bagay na material, literal o physical. Yung nakita po ni Ezekiel, pangitain po yun Paraan po ng Diyos yun para magpahiwatig sa propeta ng isang bagay. At dito po sa pinabasa niyong 1:4 hanggang 21, ito'y pangitain nakita ni Ezekiel na ang tinutukoy po rito yung 4 na nilalang na buhay at kung anong sitwasyon sila naroroon. Parang isang ningning sa palibot, mula sa gitna nyo ay may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. Yon. At yan po ang pagsasalarawan niya dun sa 4 na nilalang na buhay. Na yung 4 na nilalang na buhay pala sa langit, ang tungkulin pala nun po magsalita lang ng sinasabi niyang
araw at gabi na nagsasabi. Basahin na nga natin yung 4.8, Sis Luz. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga, araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. 9. At pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, ang 24 na matatanda ay magpapatira pa sa harapan niya o nakaupo sa luklukan. Yung palang 4 na nilalang na buhay, yun po pala ang ginagawa lang nun sa langit, walang tigil na pagpupuri sa Diyos. Sinasabi nila, banal, banal, banal ang Panginoon Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, nabuhay at nabubuhay at darating. Nagpupuri sila araw at gabi, nagpapasalamat sila sa Diyos. Wala silang ibang ginagawa. Alam nyo, ito isang senaryo sa langit na nakita ni Juan, na sa langit mayroong forever na nagsasalita ng kapurihan ng Diyos. At ito, napakagandang aral po sa Biblia ito. Bakit kailangan yung 4 na nilalang na buhay? Walang katigil-tigil na ulit-ulit na nagpupuri. Walang katigil-tigil yon magpakailanman. Yan po. Meron pong isang magandang karunungan sa Biblia riyan. Pinakikita ko lang sa inyo yung binabasa po sa Ezekiel 4:21. Pagsasalarawan ng isang katotohanang nakita ni Ezekiel sa pangitain tungkol sa 4 na nilalang na buhay na nakita rin ni Apostol Juan sa panahon ng mga apostol sa pangitain naman sa Apokalipsis. Nagpapakita lang po ito ng bagay sa langit. Sa langit po ito, kapatid. Hindi dito sa Earth's atmosphere. May luklukan. Hindi po dito ito sa para magkaroon tayo ng hinala na ito UFO. Huwag po kayong naniniwala sa UFO, kapatid, na yan ay galing sa ibang planeta. Huwag po kayong naniniwala sa ganun. Kasi alam nyo, yung galing sa ibang planeta, pagpasok sa mundo, natutunaw na eh. Kagaya halimbawa ng mga meteors, yung meteorites, pagpasok sa atmosphere ng mundo because of pressure and friction, halos matunaw-tunaw na yung mga meteors eh. Ano bang galing sa ibang planeta ang papasok sa ating mundo na makakapasok ng walang damage pagkatapos maglilipad-lipad at makikita ng mga tao, pipi. Kaya nga sa mga i-picture ng UFO, wala akong nakitang picture na detalye. May detalye. Basta liwanag lang. Walang detalyado kang makita sa mga sinasabi nila, thousands upon thousands of sightings of UFO o yung tinatawag na unidentified flying object. It is true. It is unidentified. Di nila ma-identify. Hindi nga masabi kung metal, kung plastic, kung ano eh. Bakit? Hindi nga po na-identify hanggang ngayon eh. So tama po yun na kumbaga in a way misnomer yung UFO kasi bakit mo sasabihin na ito ay alien kasi unidentified nga di ba? Pero ngayon po ang ginagamit po nila ng term and actually I've been following this too. I think this was like last year kung di ako nagkakamali, 4th quarter last year is yung discussion ng US Congress on UAP. So unidentified aerial phenomena. Yan. So hindi na po UFO ang ginagamit. And I'm talking about the Congress na po for the first time ay talagang they are taking this seriously dahil po may mga documentations talaga ng mga bagay, seemingly mga sasakyan na hindi ang teknolohiya, hindi katulad ng human technology na meron tayo sa ngayon and it seems to defy laws of physics. For example, alam natin na ang isang bagay like jet plane o anong mang uri ng sasakyang panghimpapawid, meron talagang propulsion, di ba? At meron yan na-generate na energy or heat. May heat signatures po yung mga yan. Pero karamihan, ito pong mga sinasabi na UAP na na-encounter ng US Navy mostly. And then, of course, may mga fighter planes po na kumahabol dito sa mga UAP na ito. Sobrang bilis na it almost teleports mga ka-youth. It may sound incredible, I know. So yung idea po kasi na dahil lang sa ating atmosphere ay parang protected tayo, that's not totally true if we think that there is another life form
way more intelligent than human beings. And I am not sure honestly kung merong reference sa Biblia patungkol sa mga posibilidad ng isang higher life form. Pero sa perspektiba po kasi ng siyensya, hindi po kasi humihinto ang lahat. Ano po yung evidence na pwede nating makuha ngayon? Mapapile up before coming up with a particular po na scientific discovery, scientific fact, quote-unquote. So while it is true na wala pang higher life form tayo nakikita, meron pong mga exoplanets, meron pong mga biosignatures tayo na nakikita so far na sa kalawakan. Dahil nga ito yung tinatawag na Goldilocks zone, no? Yung sa solar system natin, yung area na not too cold, not too hot, sinasabi na meron din po yung mga nakikitang ganyan na Goldilocks zone sa iba't ibang mga solar system po na nakikita din po nila na posible mag-usher in ng life forms ng katulad ng sa mundo. Isa din po kasi natitingnan natin, ano pa yung ingredients quote-unquote ng ating katawan. It is a scientific fact po na ang elements na bumubuo sa ating katawan sa isang human being actually is the same din sa mga stars na kuha din po natin yan. Same po yan, no? So this needs more research mga ka-U3. And sa akin po ay inaantabayanan ko po lagi yan, yung updates po. Lalong-lalo na nga ito nga nirelease nga na statement ni Donald Trump. Ito kasi mga natagal na po kasi na mga confidential at saka mga classified po na documents. Sa totoo lang mga ka-U3. So ang issue dyan is totoo ba na meron nga tayong mga encounters with extraterrestrial beings? Just how smart could they be? Pero if we ask Brother Eli is saying here na definitely no, that's not true. Walang alien. It remains to be unidentified. Ang impression po sa akin, Brother Eli believes that we are truly alone. Nag-iisa lang talaga tayo sa sangkatauhan ng ating sibilisasyon. Nag-iisa lang sa kahit na gaano pa kalawak itong kalawakan mga ka-U3. Nangyayari lang sa atin, nagkakaroon tayo mga hinuha, mga kalkulasyon, na mga walang basis scientifically and biblically. Para sa akin po, ang pinakapangunahin yung Biblia. Kung nababasa sa Biblia, okay po sa akin yun. At yung nabasa nyo, nabasa ko rin po, awa ng Diyos. Pero napansin ko ang sabi ni Ezekiel, parang metal. Hindi po metal, kapatid. Parang. Pag sinabing parang metal, hindi po metal. Marunong sila ng metal. Panahon pa ni Tubal Cain, alam na nila metal. Hindi magkakamali si Ezekiel dahil siya sumusulat sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Pag sinabi niyang parang metal, huwag natin ipalagay na metal. Ayun, sana po naunawaan ninyo ako. Maraming salamat po sa inyong paliwanag na ito na nagbigay sa akin din ng liwanag. Ako po ay natulugod na sapagkat bibigyan ninyo ng kasagutan ang matagal ko ng gustong maintindihan sa aking sarili na ito palang pangitain na ito ay this is not a reality but it is just only a vision. Kaya po sa gabi ito, Brother Reggie, ako po rin papasalamat po rin sa iyo sapagkat yung hindi po nasagot ng mga pasto, ng mga pare, ay lubis na rin yun ang kasagutan. Kaya po ako'y palabis na humahanga po sa inyo at ako po ay naniniwala na siya nga po kayong tagapaglingkod ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po muli. Salamat po sa Diyos, kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Wala po sa akin. Nasa Biblia kasi isinagot ko eh. Kaya ang Diyos din po ang nasa Kanya rin po ang kapurihan at hindi sa kanino man. Pagpalain nawa kayo ng Earth. posible, pero ang possibility, ganito, bibigyan kita ng idea. Another video. For a planet to cradle life, it is 1 in a billion planet. In 1 in a billion galaxy. Chances are, ang planetang mundo, isa sa 1 bilyon Ng ang klase ng planetang mundo para makapag-tangkilik ng buhay. At ang galaxy na dapat niyang kalagyan, isa rin sa 1 bilyong galaxy. There are possibilities but that is very remote. Hindi masyadong. Something created is related to other created things. May kaugnayan po. Ang pag-aaral ko po ng salita ng Diyos, nagbigay sa akin ng konklusyon na mayroong isang mahalagang creation ang Diyos na para sa Kanya on top of every creature. Basahin natin ang Hebreo Kapitulo 2, versikulo 6. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao?
upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Nasa ibabaw po ng lahat ng gawa ng kamay ng Diyos, yung tao at saka yung anak ng tao. Sabi dun sa ng talatang binasa, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin? Merong isang lingkod ng Diyos nung una na nagsabi nun, ano ba ang tao upang siya'y iyong alalahanin at ano ba ang tao na upang siya'y iyong dalawin? Si David ang may sabi nun sa 8:4 ng awit. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos, at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Yun. Ganun pala ka-espesyal ang tao sa Diyos, kapatid, ano? Bagaman siya'y mababa ang kapangyarihan kaysa anghel, sa balor, mas mataas siya sa anghel. Kasi inilagay siya sa ibabaw ng gawa ng kamay ng Diyos. Ang tao, napakahalaga sa Diyos. Kasi talagang ang tao para sa Diyos, higit sa lahat ng kanyang mga nilikha, napaka-espesyal ng tao. Ngayon, dahil dyan sa tao na yan, gagawa siya ng tao, nag-iisip siya. Siyempre, nag-iisip ang Diyos nun, ano? Gagawa siya ng tao, saan niya lalagay? Lalagay niya sa isang tahanan. Saan ang tahanan ng tao ayon sa Diyos? 17 ng gawa, kapatid na Lun, versikulo 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Ang taong tatahanang ginawa ng Diyos, ang lupa, ang earth, the planet earth. So the Bible tells us specifically what is the destined habitation that God prepared for man. Ang kanyang pananahanan ay ang earth, the planet earth. Ngayon, sa sunod na tanong, planet earth lang pala ang kailangang tahanan ng tao. Bakit mayroong Mercury, Kalawakan, bakit may planeta pa? Mars, Jupiter, Saturn, Uranus? Bakit may mga galaxy, no? Maaari ganun ang ibig sabihin na yung kalawakan, napakalawak. Para saan yun? Para sa tao po yun sabi ng Diyos Ginawa niya para sa tao lahat bakit kailangan? Kasi yung earth, pag siyang mag-isa lang, tapos nandun yung araw para tumanglaw, para magbumuhay ng halaman, nag-iisa ang earth, mapanganib na yung earth na yon ay higupin ng araw. By the principle of gravity, pagka walang ibang gravitational pull na hahawak sa mundo para manatili siya sa lugar niya, ang mangyayari, dadating pa na hihigupin ng araw yon kasi ang araw ang may gravitational pull na malakas Pero naglagay ang Diyos ng balancing factor para ang Earth in space ay hindi mawala sa lugar. Naglagay siya ng mga outer planets. Ang inner planets kasing tinatawag yung mga palapit sa araw. Yung outer planets yung malayo sa araw. Yung balancing ng gravitational pull at saka yung movement ng solar system in consonance in relation to the Milky Way galaxy, yun ang nagmamantini ng lugar ng mundo kung saan siya dapat na umikot. No? Yung gravitational attraction ng ibang mga heavenly bodies. Ba't naman kailangan may Milky Way? Kasi yun naman ang magme-maintain ng posisyon ng solar system. Planet, ng solar system. Bakit naman mayroon pang kailangang ibang galaxy? Yun naman ang magme-maintain ng posisyon ng Milky Way galaxy to make the Milky Way galaxy in a stable position. Kaya kinailangan ngayong lawakan ng Diyos. Parang ganito lang yung kapatid, para maintindihan lang po sana ng mga tao. Ganito. Ikaw may bahay. Ang totoo, kailangan mo lang naman sa bahay, kung magtatrabaho ka sa bukid, 1 kwarto.
na doon ka matutulog. Magtatrabaho ka sa bukid eh. Maliit lang na kwarto, pwede ka nang mabuhay no? Pero bakit lumalaki ang bahay? Kasi dahil sa pangangailangan. Pumo ang tao dumudumi, kailangan maglagay ka ng kasilya sa bahay dahil kung lalabas ka para dumumi sa bukid, kung umuulan at sa akong maginaw, di mangingiki ka ng ginaw doon, tumatay ka doon sa bukid, mag-yayel yung katawan mo. Kaya kailangan yung sa bahay mismo, magkaroon ka ng kasilyas. Lalaki ngayon ng konti ang bahay, magkakakasilyas kailangan mo magluto. Kaya magkakakusina, di ba? Kailangan mo pagkadadating ang bisita, meron kang pagtatanggapan, maglalagay ka ng sala at saka bukod sa sala, pagkatapos yung mag-usap, yung bisita ay ayaw umuwi, dapat bigyan mo rin siya ng room. Kaya may guest room. Kaya lumalaki ang bahay dahil sa pangangailangan. Ganon din yung pagkakagawa ng Diyos sa kalawakan, lumaki ng lumaki para sustinihan yung galaw ng mundo, para sustinihan ang buhay ng tao. Ang isa pang dahilan, kapatid, ang isang paniwala ko, pinakikita ng Diyos ang lawak ng kanyang kapangyarihan sa kalawakan. Para maniwala kang yan, hindi lang basta yan lumitaw. Ginawa talaga ng Diyos yan intentionally for us to understand His great powers. 19:1 ng awit, kapatid na Daniel, hanggang 2. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Ang kalangitan ng wika ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kalawakan ang nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. For us to realize na yung gumawa sa atin, isang napakamakapangyarihang Diyos. Kasi pagka na-realize natin napakamakapangyarihan niya, mag-a-add yun, makakaragdag yun sa ating obedience and respect. Tingnan mo yung senador pala, nilirespeto na siya. Pero nung maging presidente siya, mas siyang nilirespeto. No? Ganun. Habang lumalaki ang kapangyarihan, ang sako, nilirespeto ng tao. Ganon din ang Diyos. Kaya lumalawak ang mga bagay para ipakita ng Diyos sa tao na ma-realize natin na there is somebody who exists that is of a vast an endless power and force. He is the source of all forces that exist. Pagka na-realize natin yon, matututo tayo ng obedience, ng takot, ng respeto, ng pagkilala. Yun po ang mga mensahe ng mga talata ng Biblia, kapatid. Okay, mga ka-youthies, dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Bitin po ba? Ayan, so malamang sa malamang, marami naman po magko-comment po dyan na bitin. Pero yun nga, ito yung perspective ni Brother Eli based on the 3 snippets, yung pangalawang video, masyadong maiksi. But yun nga, still it pertains to humans, Earth being alone in the universe with intelligent life. At kung totoo ba yung mga alien sighting, ayan, which is I find very strange. Naalala ko po pala, itong first part ng video natin. Nagmula po pala kay Brother Gab. Kaya Brother Gab, maraming salamat sa pagsanya sa atin ng video na yan. Pero as to the idea of whether or not we are truly alone in the universe, hindi naman po kasi lahat ng mga scientifico ay nag-a-agree na may ebidensya talaga na meron talagang quote-unquote alien, meron talagang alien life form. Ang iba nagsasabi, the possibility is very great just because of the vastness of the universe. Mga ka-U3, sobrang lawak po ng universe, mga ka-U3. Alam pa lang yung na-travel natin. Ano lang yung pwedeng maabot ng Hubble Space Telescope? Wala nga po sa katiting dahil if we believe the expanding universe theory, hanggang ngayon, lumalawak pa rin itong universe, no? Gumagalaw pa rin po in a very astronomical rate. I think ngayon, ang estimation na 93 billion light years in diameter. So mahirap na pong i-imagine yun sa totoo lang, mga ka-U3. Kasi nga, ang size nga ng isang light year is the distance covered by light in one whole year. Ganyan siya kalapad. So literal
literal po na kalawakan po talaga, Pero yun nga, that's the same logic ni President Barack Obama sa interview saying that the possibility, of course, of having alien quote-unquote life forms, it is great just because how wide the universe is. Pero on the other hand, ang isa dyan is, Fermi, kung di ako nagkakamali, Fermi paradox, saying that kung talagang common, dapat ngayon pala meron na tayong makita mga ebidensya or pruweba nga lang higher life forms, for example. Pero scientifically, ang tinitingnan dyan is yung mga biomarkers, no? Ang pinaka-common dyan when they go to other planets, kapag nagsasend tayo ng mga space expeditions po natin, space exploration, is tinitingnan natin yung water dahil nga universal solvent, di ba po? Pero if we ask Brother Eli, and a lot of Christians actually view it also this way, that we are so special and it shows to us God's immense power, kumbaga, immense glory. And I like how Brother Eli mentioned na yung kumbaga sa priority or order or pagbigay ng valor, pagbigay ng value sa atin, we are placed on top sa paningin ng Diyos sa atin. And kung di ako nagkakamali, I think it's Sam's na the universe is parang at the fingertips, no? At the fingertips of God. So just imagine how powerful, how mighty God is in creating such universe na kung saan tayo ay nakafloat, no? Like a small blue marble in the vastness of space, mga ka-U3. So anyway, if you like these kinds of episodes, mga ka-U3, you already know what to do. You can watch that video over there, playlist over here, subscribe if hindi ka pa po subscribed, and please make sure to like our video dahil kapag ginawa niyo po yan, it is as if you're recommending this video to other viewers po sa YouTube. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!